Nilalangaw ang mga gulay sa Benguet. Bukod sa madalang na biyahe ng mga trucker, kaunti rin ang mga namimiling turista. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, gaano kalaki ang lugi ng mga kapatid nating magsasaka? Cheryl, alam mo kung sa Baguio City ay kakaunti ang dumarating na mga turista ngayong Semana Santa, ganun din ang nangyayari sa La Trinidad kung saan nga kakaunti na rin yung mga buyer na nagtutungo roon para bumili at mag-angkat ng mga produktong gulay dahil sa taas ng presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Kadalasang siksikan ng mga mamimili at mga delivery truck dito sa La Trinidad Trading Post, lalo na tuwing Semana Santa sa Benguet. Mataas raw kasi ang demand ng gulay tuwing ganitong season at maraming umaakyat na turista rito. Pero ngayong taon, ramdam na ramdam daw ang pagtamlay ng bentahan. Isa itong La Trinidad Trading Post sa mga pangunahing pinagbabagsakan ng mga gulay mula sa iba't ibang munisipalidad kagaya ng Bugyas, Atok, pati na rin Manyakan. Pero ngayong season na ito, pangunahing dinadaing ng mga tindero-tindera yung pagkonti ng mga buyers na nagtutungo rito mula sa Maynila. At ang pangunahing dahilan yan, yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kwento ng vendor na si Minda, mga taga Maynila ang kadalasang bumibili sa kanila. Ngayong matumal ang turista, kakabit din daw niyan, mahinang kabuhayan nila. Halimbawa yung mga repolyo, ang halos ng transportation noon ni 4, 3. Pero ngayon, tapos ang presyo ng repolyo, 9, 8. Isipin mo na lang yun. Tapos yung 9 pesos na yun, kaltas pa doon yung papel, mga expenses, 0 talaga. O, damay kami lahat dito kasi 8 lang. Binibinta namin ng 10. Pahirapan pa. Pahirapan pa. Ngayong murang-mura na, ayaw pang mabili. Kaya, wala. Nga. Si Tricia naman, hindi maitaas ang presyo ng kanilang repolyo, lalo't sobrang dami ng ani nila ngayon. Kaya pangamba nila, baka raw mag-oversupply sila ng gulay. Oo, naka-apekto din sa mga buyers kasi konti ang buyers ngayon. Sa mga order namin, konti lang. Hindi kagaya nung past months na medyo marami. Pag 150 kilos na lang ganun, parang nahati. Nagbawas ang order. Base sa tala ng Department of Agriculture, bumaba ang market price ng repolyo. Ang dating 13 pesos kada kilo, 7 hanggang 10 pesos na lang. Ang broccoli naman, naglalaro pa rin sa 25 to 30 pesos kada kilo. Ang bell pepper naman nananatiling nasa 150 hanggang 170 ang kada kilo. Bahagya namang nagtaas ang carrots. Ang dating 120 pesos, umaabot na sa 150 ngayon. Nasa 40 to 45 pesos naman ang cauliflower. Habang ang sayote, mabibili mula 15 hanggang 18 pesos. Ang patatas nasa 28 to 38 pesos kada kilo, depende sa uri. Nasa 45 to 50 pesos naman ang lettuce ngayon. Mababa pa rin ang kamatis na nasa 25 to 30 pa rin ang kada kilo. Pero bukod sa mga vendor, pati mga operator at truck drivers umaaray na rin. Ang driver na si Marvin Acosta, apektado na raw ang kita lalo't nabawasan ang kanilang biyahe. Kung dati ay 4 na beses silang nag-aangkat ng gulay mula Benguet hanggang Maynila, ngayon swertihan na lang kung makadalawang biyahe sila sa isang linggo. Medyo bumagal, tumumal yung biyahe namin sa gawa ng mahal ng diesel. Piktado sir, kasi ginagawa niya lang ng paraan para makabiyahe yung para hindi rin kami maapektuhan na lalo na kami may pamilya din. Ayon sa Benguet Truckers and Traders Association, palugi na ang mga magsasaka at truckers sa kitaan ng gulay ngayon. Kung dati ay nasa 30,000 pesos lang ang budget para sa isang balikang hakot mula Benguet hanggang Maynila, ngayon kakailanganin mo na raw ng nasa 45 to 60,000 pesos para makapag-deliver. Kaya hiling nila, sana raw maambunan din sila ng ayuda. Kahit yung murang diesel man lang, lalong-lalo na yung mga farmers natin. Kasi talagang bugbog sarado ang mga farmers ngayon. Yung prices ng vegetable naman natin dito sa Benguet ay very reasonable, pero hindi na commensurate sa hirap at puhunan ng mga farmers. At maging kami mga traders, hikahos na kami pag ganito ang presyo.
Ang La Trinidad LGU naman nakikipagtulungan na raw sa Department of Agriculture para sa posibilidad ng pamimigay ng subsidy sa mga rehistradong truckers at magsasaka. Cheryl, sa ngayon nga, yan yung pinaka-problemang kinakaharap ngayon ng pamunuan ng La Trinidad o ng pamahalaang lungsod ng La Trinidad. At ayon nga sa pakikipag-usap natin kanina sa kanilang alkalde na si Roderick Awingan, itong trading, vegetable trading kung tawagin, ito yung pinakamalaking parte ng ekonomiya ng La Trinidad. Kaya ito rin yung magiging number one problem nila kung hindi nila matutugunan daw at mabibigyan ng subsidiya kagad yung mga magsasaka, pati na rin yung mga truckers at traders, dahil hindi lang daw yung kanilang munisipalidad ang maapektuhan, dahil posible ring maapektuhan nito yung buong probinsya ng Benguet. Yan muna ang latest mula dito sa La Trinidad. Balik sa'yo, Cheryl. Iyan, ihabol ko lamang. So, kailan ang target na pamimigay ng subsidiya para nga sa mga apektadong vendor, magsasaka at truck drivers? Alam mo, Cheryl, yan din yung isa sa tinanong natin kanina kay Mayor Awingan. At yun, wala pa silang maibigay na timeline sa ngayon dahil daw kailangan pa muna nilang makumpleto yung listahan kung sino-sino ba talaga yung mga rehistrado or yung mga nakasulat talaga sa listahan nila na mga farmers at truckers and traders na makakatanggap dapat nung nasabing ayuda o benepisyo. Pero ang sinabi rin nila kanina, hindi daw ito kaya ng local government alone. Kailangan daw talaga nila ng tulong sa ibang ahensya, partikular na sa DA, pati na rin sa DSWD para maituloy yung ganitong plano nila. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.